may isang doktora, so babae. Obvious na hirap huminga, pilit niyang pinaupo, pilit rin niyang pinatanggal yung oxygen dahil daw sayang yung oxygen. Dahil kaya mo naman pala mumpo eh. Pero in a manner na degrading at bastos and dating, pasigaw daw. So, ganun nangyari doon sa isang pasyente. Kala mo kasi, kung doktora, may karapatan silang manigaw ng mga pasyente. Ang siste, kapag sumama ka, exempted ka sa test. Disadvantaged ka agad pag mahirap ka. Hindi naman compulsory, so hindi requirement talaga yan. But hindi na lang i-scrap. Para saan yan? Itong vlogger na si Pyra Lucas kasi. Kasi yun ang questionable sa akin dyan eh. Yun source, actually. I don't have faith in her, actually. What do those documents prove? Then now she's calling, I think, for Senate, And you don't want to waste the Senate, no? For, diba? Tapos it's useless. Fishing expedition, ika nga, no? Yeah. Magandang araw, mga kaprangkahan. Once again, we have another podcast. We'll just take up a few topics. Siguro mga relevant ito dito sa nangyayari sa ating lungsod ng Tarlac. Partner, kumusta? Anong balita? Magandang araw. Itong week na to stressful personally sa akin. Stressful? Bakit stressful? Kasi itong issue about the provincial hospital ng Tarlac. TPH. Okay, bakit? Anong nangyari diyan? So last weekend, okay. May friend ako tumawag. So siguro around gabi na 'yon. So 10:30. Tapos sabi, parang pinag-iinitan sila dun sa ward, sa OB ward. Okay. Dahil nanganak nga, at parang pinag-iinitan daw. Okay. So I went there. What do you mean pinag-iinitan? In what sense? Could you elaborate? So I went there. I introduced myself. Sabi ko sa press ako, may sinasabi kasing may issue na ganito, baka pwedeng may makausap ako. So ang Tarlac Provincial Hospital ngayon, meron pala silang customer service. Okay, di maganda. Oo. So, in-assist naman ako, and then eventually, they showed me the OB ward. At nandun nga. So, nandun yung friend ko, may isang bantay, tapos may 3 other patients na nandun din. So, bigla, nagsumbong na itong mga ito. Hindi lang yung friend ko, kung hindi yung 2 other patients. May nangyari raw that morning, early in the morning, around 5 a.m., na may isang doktora, so babae. Yeah, okay. Na nagpunta ron, more likely doing her rounds. Tapos nakita yung isang pasyente na naka-oxygen. Naka-oxygen, tapos nakuha mo yung pangalan ng doktora? May report na. Ay, may report. Okay. Sige. So tapos, pilit siyang pinatatayo, naka-oxygen, obvious na hirap huminga, pilit niyang pinaupo, pilit rin niyang pinatanggal yung oxygen dahil daw sayang yung oxygen. Dahil kaya mo naman pala mumpo eh. Pero in a manner na degrading at bastos and dating, pasigaw daw. So ganun nangyari doon sa isang pasyente. Tapos meron ring instance, that same day din, later in the day, na another doktora na pinaalis na isang pasyente dahil daw wala yung service, kaysa maghintay, sayang yung bed, which is logical naman. Kaysa maghintay 1-2 weeks, umuwi na muna. Okay. Pero yun nga, pag nagsasalita kasi itong mga na to, kala mo kasi kung doktora, may karapatan silang manigaw ng mga pasyente. Partner, anong age ng ng matanong ko lang? Bata pa bang doktora yan? Is she young? Mga bata siguro mga, if not, baka around 30 lang eh. Pareho to so magkaibang doktora. Mga bagong pa lang yan, perhaps. Oo.
new in the profession. Oo, pero hindi ba tinuturo sa school na kailangan maging maayos? The reason I asked that kasi siyempre yung mga veterano na usually ano naman yung mga yan. They've been around, alam nila how to handle things. Knowing Governor Yap, nung nagpunta yan sa Concepcion, inopen yung Super Health Center. Okay. Si Mayor Noel Villanueva, alam na ng mga kabalen sa Concepcion na ayaw niya sa bastos na government employee. Yeah. Dahil pag naisumbong sa kanya, siguradong didisiplinahin ang government employee. So si Governor Yap, Anong action? nagsabi rin na bawal nagsusungit ang mga government employees. So health center yung binuksan. So sinabi nga doon na very sensitive yung mga pasyente. May dinaramdam eh. Of course. Tapos pag sisigawan mo, no matter the reason, kahit anong reason pa yan, hindi mo dapat tatratuhin ng gano'n na pasyente. So yung doktoran yun talagang as in high-handed, mayabang, sumisigaw talaga. Sinisigawan daw sila. Sumisigawan sila. Oo. Pero Actually, ngayon, partner, what's the latest? May, sabi may ng complaint na ba? Oo, nagkaroon ng formal complaint. May written complaint na ipinadala sa customer service. Okay. At ang sabi magbimit daw sila yung complainants at saka yung doctors involved at saka yung si doctor yung head ng TPH, I forgot the name. There's no need naman for us to mention the name of the doctor, no? I Yes, don't think there is at this point. So, yun nga, napaka-insensitive ng mga doctors. So, hindi nakakatulong yung reputasyon nga ng Tarlac Provincial Hospital. Pag dinala ka ron, mamamatay ka. Pag dinala ka ron, wala namang gamot. Bastos yung mga tao. It just gives credence doon sa mga accusations na ganito, hindi nakakatulong. So kahit na yung governor, nagtatry na iayusin yung standard ng hospital, pero yung mga few bad eggs na tulad ng mga doktora na to, nakakasira. Kung ano mang gain ng provincial government, isang pagsigaw-sigaw sa pasyente, nawawala yon. Sige, partner. Ano natin? Ano pa naka-stress sa'yo this week? Ako meron ako take up later on. Last day, very briefly, gusto ko lang clarify. But aside from yung issue ng TPH, ano pa ba, partner? Okay. Yung ko naman, yung mga sa DepEd, hindi ko lang alam kasi gusto na nating invite noon pa yung mga DepEd officials, di ba? May invitation nga tayo Oo. sa kanila So, yung sa mga high schools, yung mga field trip. Okay. High school lang ba dito? High school. Pag high school, under DepEd. Okay. Private school o public school? Public school. Specifically, public school. Okay. Ang hilig pa rin nilang pa-field trip. Okay. Usually, field trip lang naman nila, kadalasan, bahay ni Rizal, Nissin Noodles, tapos, the rest of the day, most of the day, nasa Enchanted Kingdom lang. So malayo. Central Luzon tayo. That means pupunta sila all the way sa south. Okay. Tapos, para lang tignan yung operation ng Nissin at tignan yung bahay ni Rizal, hindi na ito 1980s na kailangan mong magpunta ron physically. At dami mga YouTube. Pero I think allowed naman yan, partner. No? But I think the issue lang there is the expenses involved, no? The cost. Expenses? Ano ba yan? Mahal ba? Ano ba pinagsisingil nila dyan? Almost 3,000 pesos. Per student. Per student. One day affair. Balikan niya, nakabus. Nakabus, may free lunch. What does that? I was gonna ask that. Anong kasakop nun? What does that cover? Tapos, libre yung entrance Entrance sa mga venues. Sa venues. Yun nga lang. And free lunch. Ibang usapan That's yung rides. So, mabigat-bigat, no? Mabigat. For a one-day Lalo affair, considering na mga public schools. Yes. Napakabigat ng 3,000 pesos. Almost 3,000. Partner, matanong ko lang, prangkahan tayo. You know this by first-hand experience or Yes, it was by reported to you? first-hand experience, yes. First-hand experience. Kasi, so, wag na natin mentionin kung anong... ang point kasi, anong Pards, school lang gumagawa niya? We talk, or do we have... Hindi, unfair naman doon sa iba. Baka ibang public schools hindi ganyan. So, anong particular school yan? Tarlac National High School.
Ay, malaki. Yung malaking school. Pinakamalaki yata Ang hindi yan, ko lang di ba? alam, sino Oo. yung nagpo-push na magkaroon pa ng mga Alak ng mga National High ganito. School. Okay. At Pero, partner, hindi, voluntary. hindi compulsory. Hindi naman pala eh. So, Ang what's the issue? Ang siste, Oh. kapag sumama ka, exempted ka sa test. Oh. Okay. What's that test about? Parang- Doon sa particular subject na yon. Anong subject yan? Hindi ako sure kung anong subject. Okay. Pero malamang okay. hindi math. Yeah. Yes, of course. of Pero course. kasi yung ganun Oh. disadvantaged kagad pag Pero- mahirap ka. Yes, pag medyo bitin ang budget mo, syempre. Bitin budget magastos mo, yan eh. kailan mo mag-test. Obligado Ngayon, ka, no choice. para kang bumibili ng grade In a sense, no? In a sense, parang binibili mo yung grade. May 3,000 ka, sama ka, exempted ka sa test. Partner, alam mo, I don't wanna be no, but definitely may angulo na naman yan as usual, no? Alam mo, some people, kung sino man ang nasa likod niyan, mga makikinabang niyan. Ito, I'm talking from actual knowledge and experience because when I encounter these things, the first thing I do, kino-costing ko yung mga yan eh. Inaalam ko, definitely, magkano. Kung napakalayo yung gastusin sa actual may angulo parati dyan na may kikita. May kikita maganda. And I don't wanna point fingers at this point in time. But so, partner, one example. Yan, ganyan sa Tarlac National High. Anong population yan? Pinag-uusapan natin dyan. I believe more than 10,000. Ha? Come on. Yeah. No, I mean, yan particular na Yung- sasama sa... yung class na yan? Yeah, yung class na yan sasama sa field trip na yan. Kasi nalula ako, sabi mo, 10,000 times 3,000. That's the easily whole 3M na yon. No? That's the whole Not school that. naman. Doon lang yung sasama siguro sa Hindi ako sure kung More or less how nung many yung mga sections? grade 10 noon, Okay. grade 10 noon, nasa 1,600. Grade 10 Okay. So 1.6 easily multiply mo partner by halos kalat yan. That's over ano ba yan? 3,000 times 1.6, that's over 500,000. Roughly. So, hindi naman compulsory, so hindi requirement talaga Yes, yan. yes. But Pero- hindi na lang scrap, para saan yan? Kaya hindi maalis yung isipin ng iba na Yes. baka para may kita. So Pero partner, sino nung kikita? nalaman mo yan, anong plano mo? Sumulat ka na ba sa Heaven and DepEd dito? Or ano Hindi ba ang pa. course of action? Gusto ko sanang i-discuss natin with Okay. him kapag na-invite na natin. Sige, let's push it. Invite natin yan para makita natin ang ano dyan. But more than that, ang gawin natin, let's make a costing of it. Kasi I think ang criteria lang naman dyan talaga to justify it is the relevance. Is it relevant? Kailangan ba talaga yan? Kasi, ano ba term? Field trip. It's really meant to be educational. Kung it's not, yun naman ang bottom line eh. That's the reason behind it. Hindi compulsory, pero nagpipilit yung mga Yes. bata dahil exempted sa test. Oo, number one. So, sabi ko nga, parang binibili mo yung grade mo. Yeah. Sige, partner, maganda yan ha. Tapos parts, para kasi nung Baka naalala ko mapanood to. to nung nandun dyan, magalit sa'yo pag buntungan yung anak mo. Pwede naman nilang subukan. Malakas ang loob Mukhang maganda grades ng Yeah. Alam mo, parts, nung merong moving up ceremony, no? Oh, sige. Kasi may narinig na akong comment Bakit may issue ka dyan sa moving up? Yung mga teachers daw ng DepEd, although hindi ako naniniwala let's not rito. generalize, Hindi ako naniniwala rito. Mga iba. Huwag Oo. naman huwag sweeping. Pero itong kaibigan ko, sabi niya, lahat ng teachers sa DepEd but I don't believe that. Ay, pangit na yan. Oo. Hindi naman. That's a I don't- stupid comment. There are Hindi few ganon. bad eggs din Yes. Yeah. na ganyan. Pero ito yung example. Huwag Sabi, naman That's sama naman. meron raw moving up ceremony, Okay. ito kailangan tignan rin ng school na to Ng DepEd. Oo. Moving up ceremony, 800 pesos. Okay. Sabi ko, nagtatanong rin yung mga kasama kong parents, sabi, "Oy, bakit ang mahal?" Kasi to them, mahirap ang 800 pesos. Yeah.
Kung Ito minsan naman, kahit 150 lang, hirap sila. Actually, sa akin partner, it's not so much the amount eh. It's the justification. Saan mapupunta? Wala ba accounting? Ito yung justification parts. Okay. Na talagang muntik. Kailan ito? How long ago was this? This movie? Last year lang ba ito? Last year lang. Last year lang. Moving Na, up. Okay. na So, muntik na ako mamatay parts. we're heading towards another moving up. No? Next So, ito yung month. justification. Ba't malapit ka naman muntik mamatay dyan? Ito yung Atakin justification. ka sa 800. Bakit 800? Oh. Kasi po, ang sabi, 650 last year. Kaya 800 na yun. Yun na ba yun? That's it? That's it. Kaya, yung pag break, sinabi, no breakdown? walang No, breakdown. nothing? Walang breakdown na provide. Really? Really. Sino sumagot sa inyan? Teacher? Teacher. Principal? Teacher at saka yung Teacher? head ng grade level na yon na media rin daw siya. Nako, When I Diyos pressed ko. anong media, hindi naman masabi. I have to agree doon sa binitawan mong salita na she's one of those na ob-ob. Kaya nga, Kind of an tapos, empty nonsense answer is that. inulit ko, paano nga? Paano naging Kunti 800? paliwanag lang naman. Inulit di ba? ng sagot, kasi 650 po last year. Oh my God. Wow. Ganyan. Pero partner, did you push? Yun na yun. It ended there? Wala bang detalye? Tapos yung head teacher, hindi ko sila pinagtatanggol, but I'm sure naman may paliwanag din sila dyan na tinanong ko, for this, tinanong use ko ng yung- venue, program, ayun, ano ba ito? Yung toga. Ganon. sinabi nila yon, pero naging crisp pa rin. Pero that time, Okay. hindi nila ang justification lang nila is kasi 650 Yes, last year. Oh, pero details, breakdown wala. Wala. Patay tayo dyan. Nako, isyong malaki to. Parating tayo dito. I think this coming April, puro moving up na yan, di ba? Oo. So, Malamang mauulit na naman. siguro. Although sabi nung head teacher na nakausap ko, ganyan po pala yung hinahanap ninyo. Bakit hindi ba hinahanap yan dati? Yung mga breakdown na ganyan? Wala. So parang Ano lang dati? parang yung mga parents, parang kumbaga tahimik lang. Yun Ano na. ka ba? Ano ka ba dyan? PTA ka ba dyan? Officer ka ba? O This year hindi ayoko na dahil kontrabida ka lang dyan? baka, O what? Ano ba? baka kasi this year ayoko na. Baka matuluyan na ako. Last Tuluyan year ka na. Atakihin ka sa sama ng loob. Kuhan eh. Oo. Tapos Okay. teachers yung mga to. Yes, yes. yes. Bibigay na reason is Sana konting ano naman. 'Di ba? Konting konsiderasyon sa ating mga guro. Napaka-importante ng ginagawa ninyo. Naintindihan namin 'yan. In fact, sa public school partner, maganda-ganda ang kita, salary grade. Compare natin doon sa mga kabaro nilang nasa private school. Ang lilit talaga ng kita. But still, sabi ko nga, regardless dun sa gastusin, parati yan dapat may justification. Konti paliwanag lang naman, konti nakaka-insulto at marami magagalit. Partner, may paliwanag naman eh. kasi dati 650. Dati 650. Kaya partner, moving on to our last topic. Recently, yung linabas nitong si Miss Pyra Lucas, pointing, base sa na pakinggan ko sa kanya, this is national news channel, wala naman ata siyang, I'm not sure kung binanggit niya talaga si former Congressman Vic Yap and current Congressman Noel Rivera. Pero marami nag-speculate dyan, nagsasabi, in fact, dati na may speculation dyan, pero partner, sa alam mo, kasi these are very serious allegations, pero ang banggit naman ng mga ibang channels is that it's kumpanya. Nabili ng kumpanya yan. In fact, meron na raw binenta sa iba. Ano yan, partner? You think this assuming there is some truth to it, akin is in the absence of evidence or more specific details, I'm just using my common sense and I'm thinking to myself, hindi naman siguro ganyan ka-stupid tong sila, si Cong Rivera and the former Congressman Yap, that if they are behind that, they will put their fingerprint right out in the open, nila yan. Kung talagang land grabbing, kasi partner, land grabbing serious yan di ba? Anong alam mo dyan, partner? Itong vlogger na si Pyra Lucas kasi Yun ang questionable sa akin dyan yung source, actually. I don't have faith in her, actually.
maglabas siyang detalye, maglabas siya ebidensya, then I would like that. Saludo ako sa kanya. Pero wala. Kasi noon pa ganyan yan eh. Yung style nga kasi niya, basta parang namaril, shotgun ang gamit. Kung may tamaan, bahala na. Okay. Kung documents, pag-uusapan, kung meron nga yan, bawa, Yeah. sinasabi mo nga, tayo kasi Yeah, we document-based. go by documents, syempre. So, madalas kasi, wala yan. Okay. Kung minsan, yung mga previous na claims niya na land grabber daw ang... Oo. Kasi parang may narinig na akong ganyan eh, from about 2-3 years ago. Oo. Pero nung dinispute naman ng provincial government, kasi kunyan eh. That land belongs to the provincial government. Hindi talaga pwedeng sakahin. Okay. So, ang style kasi ni Miss Pyra Lucas is may kakausapin. Disgruntled na farmer. Yeah, madali naman yun eh. So, lagi ganun ang style. Aha. Yung may documents man, but what do those documents prove? Then now she's calling, I think, for Senate, ano? And you don't want to waste the Senate, no? For, diba? Tapos it's it's useless. fishing expedition, ika nga, no? Yeah. Baka ganun ang pupuntahan. But after this, susulat tayo kay Kong Rivera and kay former Congressman Vic Yap to get their side. Kasi although I am on the side of no, sabi ko nga, ang mix natin dito, medyo to be balanced, I usually take the side of the Angeles. Pero to be fair, ano ba talaga? Talaga bang ganong kalupit yung land grab nila? 100, I think, dalawang estate, Morales Estate and another estate doon sa Kapas, partner, no? And it's I don't around think they're that dumb na... 160 hectares in totality. May malaki-laki. So, sabi ko nga, akin naman is just using my simple common sense na meron pa naman ako konti. I don't think they will be that rash and that to yeah, I'm with you show there. their names, Yeah. di ba? So, yun ang that's your take sa dyan. Yung style nitong si Pyro Lucas, shotgun first. Oo. Bahala na, sino tamaan and whatever. And see what sticks. Sige, partner. We'll have some improvements and mga kaprangkahan, please like, share, and follow. Kita-kita tayo uli. We'll try to come up with more content. And sana nasa magandang kalagayan po kayong lahat.